Tatayo po ang lahat. Ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng pagkahari ng Panginoong Hesukristo sa sanlibutan at bilang pakikisa natin sa magsama-sama tayo sa ating mga panalangin upang ang lahat ng mga hawahadlang para sa ating kalayaan ay mapalis na. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, sama-sama nating pagsisihan, talikdan ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubhang nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal,
at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Awan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
aming makapangyarihan sa iyong anak na pinakamamahal at hari ng sanlibutan. Niloob mong pag-isahin ang tanan. Idulot mong ang tanang tinapal na pinalaya sa kaalipinan ay makapaglingkod sa iyong kadakilaan at makapagpuri sa iyo ng walang humpay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Upo po ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang pinasasabi ng Panginoong Diyos. Ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Kung paanong hinahanap ng pastol ang mga tupa niyang nawawala, gayon ko hahanapin ang aking tupa. Kukunin ko sila saan man sila ihapon noong panahon ng kanilang kasamaan. Ako mismo ang magpapastol sa kanila at hahanap ng kanilang pahingahan. Hahanapin ko ang nawawala, ibabalik ang nalalayo, hihilutin ang napilay, palalakasin ang mahihina, at babantayan ang malulusog at malalakas. Ibibigay ko sa kanila ang kailangan nilang pagkain. Sa inyo, aking kawan, ito ang sinasabi ko na inyong Diyos na Panginoon. Ako ang magiging hukom ninyo. Pagbubukurin ko ang mabubutit masasama, ang mga tupa at ang mga kambing. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan natin po ito.
Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao, sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo, ngunit ang bawat isa'y sa kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat, pagkatapos ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. At darating ang wakas, pagkatapos muling nilupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan, at ibibigay niya sa Diyos ang Ama ang paghahari. Sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang pasusukuin ay ang kamatayan. At kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Kristo, ang anak naman ang paiilalim sa kapangyarihan ng Diyos na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon, lubusang maghahari ang Diyos sa kalahat-lahatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos sa kayo po ang lahat. Pagpalain ang dumarating sa ngalan ng puon natin, paghahari kanyang angking. Ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao.
sila'y pagbubukod-bukurin niya tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, "Hali kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ang sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan." Sasagot ang mga matuwid, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy o kayo'y walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw?" Sasabihin ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginawa." At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa akin, mga sinumpa. Kayo'y pasaapoy na di mamamatay, na inihanda para sa diablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi pinatuloy. Ako'y nawala ng maisuot at hindi ninyo pinaramtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw." At sasagot din sila, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawala ng maisuot, may sakit o nasa bilangguan at hindi namin kayo pinaglingkuran?" At sasabihin sa kanila ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Uupo po ang lahat. Magandang umaga po. Father Vic, sa inyong lahat, pakibali naman yung aking mga kabirian ng kaunti at para naman ikangay nakakabuhay ng loob. Diba? Itong mga panahong ito, talagang tayo ay nabugbog ng alalahanin ng mga agam-agam sapagkat bukod sa kasalukuyang dinaranas nating pandemya, ay sunod-sunod pang mga unos ang dumating sa ating bansa. At magpahanggang sa ngayon ay bat-bat pa rin ng kalungkutan ang ating mga kapatid na dumaranas ng mga kakapusan, ng pagkain,
Yung bahay na iniwanan nila hindi na mabalikan pa sapagkat bukod sa nalubog na ng tubig ay magpahanggang ngayon lubog pa rin sa lupa. Yung inanod ng tubig. Diyan sa parting Bicol, Catanduanes, Manila, Cagayan. Marami pa tayong mga kapatid at na naghihirap, nangangailangan. At ito pong mga pangyayari ito, marami ang nag-iisip, wow, katapusan na ba ng mundo? O ito nga ng eleksyon sa Amerika, lilipas lang. Medyo hindi naging maganda rin ang naging sitwasyon doon. Medyo gumulo Nagbibiro nga ang ilan at mukhang ginaya na rin ata ang Pilipinas sa sistema ng eleksyon. Anyway, yun ay mga komento lamang. So, sa panahon ito na talagang mabigat ang ating mga kalooban, akala ng iba, ito na ba ang katapusan? At ito rin yung binabanggit sa ating ebanghelyo. Pero hindi yun po ang business natin Yung katapusan sa Panginoon yun. Hindi tayo dapat mag-isip nun. Ang dapat nating isipin, alam naman nating lahat ay natatapos sa mundong ito. Lumilipas, naluluma, kinakalawang. Pero mahalaga, bago tayo dumating sa mga ganung punto, ano ba ang ating magagawa ngayon? Ano ba ang ating pwedeng ibahagi sa ating kapwa? Mapalad pa rin tayo na sa kabila ng mga sigwada na dumarating sa ating bansa, at least nakakangiti pa rin kahit may takip ang bibig. Alam niyo naman, ang mga Pilipino ang isa sa mga masasayang tao sa mundo. Kung merong 20 bansa na masasaya, kabilang po tayo ron. Na basta't natutukan ng camera, talagang kumakaway pa. Kahit na nasa ibabaw ng yero ng bahay na inaanod na yung bahay, talagang makakakaway pa. Ganun tayo So, ito pong mga pangyayaring dumaraan sa atin ay hindi po kagagawan ng Diyos. Ito ay sapagkat nababago na ang sistema ng ating kalikasan. Sino po ba nagbabago o nagpapabago? Hindi ang Diyos. Sapagkat ng Diyos nilikha niya ang lahat at siya'y nasiyahan. Nagandahan, nabighani sa kanyang nilikha. So wala siyang nilikha na palpak. O sino ngayon ang sumisira? At nagpapabaya tayo na rin na mga naninirahan dito sa iisang mundo na ating ginagalawan. Pero meron pa pong pag-asa, malaki. Malaki pa pag-asa habang tayo nabubuhay dito, habang tayo may makakaya ng pangmagawa, may magagawa. Ika nga kahit anong problema, basta't yan ay ating pinagplanuhan at inayos, sinolusyonan, lahat malulutas. Ang mahalaga lamang po ay ipagpatuloy natin yung magandang nakagawian nating mga Pinoy. Ano po ba yon? Yung bang malasakitan, alam niyo nung araw, natatandaan ko, na kapag merong nilutong ulam si nanay, pinatitikim yung kapitbahay, alagay sa mangkok. O kapitbahay, o kumari kaya, tikman mo itong sinampalungan kong manok. O pagkaraan nun, ay kumari, pagsoli nung mangkok, hindi ko na hinugasan baka hindi na maulit O uso bigayan, at ganun din naman yung binibigyan. Uso rin nun yung batarisan. Pagka mayroong pagawain sa bukid, makita mo lahat
ng mga kahangga, lahat ng magsasaka. Ando roon sa bukid mo. At wala pang isang araw, tapos ang trabaho sa bukid. Kasi nandiriyan yung mga kapatid na magsasaka at nagkakatulong-tulong nang walang hinihintay na bayan. Yun yung batarisan. Ewan ko ngayon kung uso pa yun. Yung sana yung ngay magpatuloy. Yung magandang ugnayan. Na wala kang hinihintay na ano pa mang kapalit, kundi ang mahalaga, nakatulong ka sa kapwa Noon, hihiraman pa rin ang damit. Magkakapatid. Pahirangae ka ng pantalon mo. O sige ka. Ikaw na bahala maglaban yan pagka hinubad mo. Pati nga toothbrush. Papahiram kayo ng toothbrush. O wag naman. Personal na yun Mahawa rin sa toothbrush walang ngipin pati ikaw mawalan na rin ng ngipin. Okay, mga ganun bang magandang ugnayan sa isa't isa. Lalo na po ngayon, panahon ng pandemya, natipon ang bawat pamilya sa mga tahanan. Hindi pa rin tayo 100% na makagala, makalabas ng mga tahanan. Pati nga mga estudyante sa bahay na rin nag-aaral sa pamamagitan ng mga module. So, panahon ito, pagkakataon po ito, na ilabas natin yung ating malasakit, lalo tigit sa ating mga kabataan. Paano ba yon? O nagtuturo ka ng module, nako marami nang masasabitan ng medalya niyan. Hindi yung mga bata yung mga magulang, mga lolo't lola na nagtuturo sa kanilang mga anak at apo. Sila yung kumukuha ng mga modules sa mga eskwelahan, paaralan na kanilang pinapasukan. Kaya balang araw sa graduation, yung mga magulang gagraduate yata Hindi yung mga bata. Ito po ay samantalahin natin yung pagkakataon. Kung tinuturuan natin sila tungkol sa mga dapat nilang maunawaan sa kanilang pag-aaral, tinutuwagan natin sila, ginagabayan, samahan na rin natin, samantalahin natin, nagabayan din sila sa kanilang buhay pananampalataya. At least bago man lang magbukas ng module, magdasal ng kapiraso, magantanda ng krus, napakaganda po nun. O bago man lang kumain, o bago matulog sa gabi, sa halip na mag-ML, mag-rosary naman. Ngayon nga, nakikita ko sa mga bata, sorry po ha, wala na maraming kabataan din Madaling araw pa lang, ML na. Hanggang hating gabi, ML pa rin. O kaya tingnan yung mga mata ng mga anak ninyo, dahil pang mata ng bilasang isda, namumula, lupay-pay, walang kalakas-lakas, kasi puyat, atititig sa maliit na screen ng kanilang mga cellphone. Kaya nga po, ang mga kabataan ngayon malalata. Hindi na katulad namin nung araw na ang laro, talagang laro sa lansangan. Patintero, luksong lupit, luksong tinik. Diba? Na-exercise ang katawan namin. Kaya hanggang ngayon, ito, malakas. Walang sakit. Ngayon, konting pagbabago ng panahon, nasipon na. Paano walang exercise? Hindi na palabas ang mga toxic waste sa katawan. Kasi yung mga laro, inilagay na lang sa maliit na screen ng cellphone. Kaya nandun, nakakabukbuk na lang sa isang sulok, sa isang tabi, nakadul-dul ang mata sa cellphone. So, okay lang maglaro. Kaya lang, bigyan natin ng limit naman. Andiyan na yan Hindi na natin may aalis yan. So, ibig ko lamang pong sabihin,
isama natin yung pagpapalalim ng pananampalataya ng mga kabataan. Hanggat tayo po ay naririto sa pandemya man lang, masamantala natin. Kasi pag yan ay ginawa natin ngayon, hindi na nila makakalimutan yan. Habang buhay na nilang dadalhin yan, yung karanasan na yon. Kaya yung pong mga maliliit na paglilingkod na gayon ay napakalaking bagay po. Sapagkat sang-ayon na rin sa ating ebanghelyo, kung ano yung ginawa natin sa pinakamaliliit, ginawa natin sa Panginoon. Ay sinasabi natin, hari ang ating Panginoon. Sa ating kayang sarili, siya ba talagang naghahari? Siya ba talaga ang ating idolo na hinahayaan natin sa ating puso na bumulong sa atin na ganito ang gawin mo, makabubuti ito. Kaya ito pong ating pagdiriwang ng kapistahan ng dakilang pagkahari ng Panginoon, ito po, i-apply natin. Hindi lamang na tayo sinasabi natin Kristong Hari ngayong linggong ito. Pinapaalala lamang sa atin na siya ang dapat na maging hari ng ating buong buhay. Siya ang dapat manguna sa ating buhay. Hindi yung sasabihin na, Kristo, tiyan ka muna. Hindi kita kailangan ngayon. Iba muna ang ilalagay ko sa aking sarili. Tsaka ka na lang. Pagka medyo nagigipit na ako, tsaka na lang kita kailangan. Hindi po ganun dapat. Dapat sa buong buhay natin, siya ang narito. Siya ang pinagahari natin sa ating sarili. Upang lahat ng ating gampanin at balakid sa buhay ay nasa ayos. Kaya mga kapatid ko, ito po ay paalala, hindi ito ngay nananakot ang Diyos sa atin. Hindi ito para sa sinasabi ng iba na, Ayan na mga sign na malapit ng magunaw ang mundo. Hindi po. Wag po kayong maniniwala. Kailanman ang nilikha ng Diyos, hindi niya sisirain. Sapagkat minsan lang magpasya ang Diyos. Kapag sinabi niyang, mahal ko kayo, that is forever. Sabi nga natin, forever yun. Pabago-bago ba isip ng Diyos? Hindi po. Tayo lang bago ng bago Araw-araw nagbabago tayo. Maya-maya masaya, maya-maya umiiyak, maya-maya nagagalit. Bago-bago tayo Pero ang Diyos kailanman hindi nagbabago ng kanyang pinlano sa buhay para sa atin. Ililigtas niya tayo, forever yun. Depende na lang sa atin, Kaya pinamimili niya tayo Yung bang mga kambing nasa kaliwa may kaligtasan. Yes naman. Kung mayroon kang pagbabagong gagawin sa iyong sarili. Hanggang tayo nabubuhay rito sa mundo, may pagkakataon po tayo. Kaya samantalahin natin, habang tayo may lakas, habang malinaw ang ating kaisipan, habang tayo may magagawa, gawin na natin. Baka abutan tayo, wala na tayong magagawa. Once na huminto na paghinga natin, meron pa ba tayong magagawa? Wala na. Kaya samantalahin po natin. Kaya mga kapatid, sa ating pagdiriwang na ito, ng kapistahan ng Kristong Hari, nawa, panalangin ko para sa inyong lahat, na si Kristo ang laging maghari
sa bawat isa sa atin at sa lahat ng nananalig. At ipagpatuloy natin ang ating mga panalangin para sa ating mga kapatid na lubhang nahihirapan magpahanggang ngayon. At baka makalimutan ko pa ay kung ano man po yung pwede nating maipagkaloob, maibahagi. Cash man yan o in kind, bukas po ang ating simbahan sa pagtanggap kung ano po ang inyong maipagkakaloob para sa ating mga kapatid na lubhang nahihirapan sa ngayon. At salamat po patuloy na pagmamalasakit sa ating kapwa. Nawa ang ating Panginoong Hesus ang laging maghari sa ating puso. Amen. Tatayo po ang lahat. Sama-sama natin pahayag. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, ng may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao, siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, nilibing, nangaw sa kinaroroonan ng mga yumaw, nang may katong araw na umay na maguliw, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Ama upang matularan natin si Jesus ang hari ng sanlibutan sa kanyang paglilingkod sa lahat ng tao nang walang itinatangi. Ating pong tugon, Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. May parating nawa ng mga pinuno ng aming simbahan ang paanyaya ni Jesus sa mga tao na makabilang sa paghahari ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Matularan nawa ng mga pinuno ng aming pamahalaan ang Kristong Hari na naglilingkod sa mamamayan, lalong-lalo na sa mga dukha ng buong puso at katapatan. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Maranasan nawa ng mga taong uhaw sa pananampalataya, lumalayo sa Diyos at nawawala ng pag-asa sa buhay, ang paghahari ng Jesus sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Manatili nawa naming lahat ang pagkakaisa at pagmamahalan upang patuloy na maghari si Jesus sa aming mga puso. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Upang ang ating mga kapatid na lubhang nahihirapan sa ngayon ay magkaroon ng mga taong sa kanila'y patuloy na mag-aaruga at tutulong upang muli sila makabalik sa kanilang normal na buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Para sa ating mga magsasaka upang tayo patuloy na pagkalooban ng magandang panahon para sa masaganang ani, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. O Diyos, makapamuhay nawa kami bilang mga tapat mong tagasunod na nagpapahayag ng inyong anak bilang nag-iisang Panginoon at Hari. Siyang nabubuhay, kapiling mo at ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Uupo po ang lahat.